Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Parang hindi natuloy yung plano, hindi nasunod yung plano, yung design. Kasi patungo sana ito sa people power, pag-aalsa, pag-aaklas o kung anuman, hanggang sa kudita o kung anuman, withdrawal of military support. Bakit hindi? Alam nyo kung bakit? May tatlong importanteng bagay kung paano nagtagumpay ang EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Yun sana dapat naayos nila para magtagumpay itong EDSA People Power 3 nilang to. Huwag na nating i-consider na EDSA 3 yung kay ERAP kasi bigo naman yun eh. Yung pagtatangka noon na lusubin ng Malacanang. Ano yun? Ang gusto sana nila maging EDSA People Power 3 to. Kumbaga yung EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Ngayon, bakit? Ano ang mayroon ng EDSA People Power 1, EDSA People Power 2 na nagtagumpay yun, na wala ngayon? Ano yon? Kung titingnan natin, mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin, ang EDSA People Power 1, nandun ang military. Ang military ay nagsuporta sa pamamagitan ni Fidel Ramos at ni Enrile. Yan yung EDSA People Power 1. Sa EDSA People Power 2, alin doon ang military? Nag-withdraw ng military support si Angelo Reyes kay ERAP. Si Lacson naman, PNP chief noon, nag-withdraw na rin ng support kay ERAP. So, ibig sabihin, may withdrawal of military support. Ang PNP at ang military nag-withdraw ng support. EDSA People Power 1, EDSA People Power 2, mayroon yan. Yung pangalawa, ang simbahang katoliko na pinakamalaking simbahan, relihiyon sa Pilipinas. Sumuporta sa People Power 1, sumuporta sa People Power 2. Wala yan ngayon. Wala yan ngayon. Ang simbahang katoliko, ayaw sumuporta dyan sa mga destabilisasyon na yan. Nag-release ng statement ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Hindi sila sasama dyan. Sasama sila sa laban sa korupsyon sa November 30. Pero dito, hindi. Kaya yung simbahang katoliko, wala. Kaya kahit pa nandyan yung mga iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ, minority yan. Ang malaki pa rin na simbahan sa Pilipinas na sumuporta sa EDSA People Power 1, People Power 2, ay simbahang katoliko. Ngayon, wala. Yan, di ba? Yan yung, wala. Hindi nila mababaliwala ang simbahang katoliko. Kasi karamihan ng Pilipino, katoliko. Kung simbahan at simbahan ang pag-uusapan, kailangan mong makuha ang pinakamalaking simbahan. Katoliko. Yan. Huwag nilang baliwalain yan. Huwag nilang baliwalain yan. Yung EDSA People Power 2, buhay pa niyan si Cardinal Sin. Nag-mobilize noon ang mga simbahan. EDSA People Power 2 yan. Saka People Power 1. Kung EDSA ang pangatlong kailangan na para magtagumpay ka, taong bayan. Taong bayan. Yung mamamayang Pilipino, yung masang Pilipino. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, kailangan ang taong bayan. Ang nangyari, ang taong bayan, wala eh. Nag-ano lang. Ang nag-attend sa rally nila, yung miyembro ng iglesia. Kahit nga yung inaasahan nilang malaking rally sa EDSA PPM, inaasahan nila dahil may expose si Saldico, magagalit ang mga tao eh. Wala, hindi rin nangyari yun. Yan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung tatlong importanteng sangkap sa pagtatagumpay ng mga pag-aalsa o kaya ng people power o kung ano man yan. Una, military at saka pulis. Mukhang hindi naman nila nakumbinsi ang military at ang pulis eh. Hanggang sa dulo, hindi nila nakumbinsi.
inaasahan nila na yung expose ni Saldico ay makakaapekto sa military, parang magbabago ng pananaw ang military. Biglang-bigla, sa susuporta na dito sa ano, wala. Hindi pa rin. Bakit? Bakit hindi nakuha yung military? Bakit hindi nakuha yung military kahit mayroon na kay Saldico? Eh, questionable naman yung ano ni Saldico eh. Saan ka naman saan ka naman maniniwala na paano mo papaniwalaan ang isang nagsasabi ng katotohanan na sabi niya lahat ng bilyon-bilyong pera, 100 billion na insertions, 56 billion na projects ng flood control sa Bulacan, lahat yun dinala niya kay PBBM at saka kay Martin Romualdez. Pero siya, wala daw. Wala daw siyang nakuha o natanggap kahit kahit piso yata. O kahit isang sentimo. Dumaan lang daw sa kanya ang pera. Sino namang maniniwala sa ganun? Kaya wala. Kahit yung military, hindi na kumbinsi. Yung inaasahan nilang, yung expose ni Saldico ay makaka-trigger ng withdrawal ng military support, wala, hindi nangyari. Ganun din ang simbahan. Ganun din ang simbahan. Lalo na rin ang taong bayan. So hindi hindi naka-trigger ng pagbabago ng isip ng military, ng taong bayan, saka ng simbahan. Kaya wala. Wala. Bigo yung sabi ng mga nagpo-post dito, mayroon pang isang araw, attorney, bukas. Ay, abangan natin. Pero ang hirap na yan. Hahabulin mo yung requirements. Dapat kahapon, ngayon dapat na dubli yun. At dapat sa pangatlong araw, na triple. Ay, ngayon, ang hirap na yun. Ngayon lang, ang estimate ng nagrarally ngayon sa Quirino Grandstand, 150,000 na lang. From 650,000 to 150,000. Yan yung estimate eh. Yung sa EDSA kahapon, 4,000 ang pinakamataas na estimate nung gabi. Ewan ko kung kaya pa nila ngayong mag 4,000. Abangan natin. Ang isa kasing dito, yung Iglesia ni Cristo nagbago na. Mukhang ayaw na nila ng destabilisasyon. Rally na lang sila. Yung mga plano kung ano man yun, hindi. Tapos yung mga retired military officers, hindi rin sulit sa panawagan ng Argo, ano nang nangyari, Argo? Bakit ganun ang nangyari sa inyo? Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Yung tatlong pinaka-importanting sangkap sa anumang tagumpay ng mga people power. Ang una, pinaka-importante, taong bayan, hindi nakuha. Pangalawa, simbahan, hindi nakuha. Pangatlo, military. So, paano na yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, nung makita siguro ng Iglesia ni Cristo, wala, hindi ito magtatagumpay. Papasubo tayo dito. Wag na tayo. Wag na tayong sumama dyan sa mga destabilisasyon na yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ang isa din kasi sa naging dahilan dyan, si Saldico mismo. Ang akala nila, dahil dun kay Saldico, magagalit ikaw ba naman, sasabihin mo ang mga kapalpakan ni PBBM at saka ni Romualdez, pero yung sarili mo, hindi. Ay, sus naman, anong klase naman kasi yun? Sino bang gumawa ng script ni Saldico? Sino ba yun? Argo, tanungin mo nga yung mga boss mo. Sino yun? Sa totoo lang, ako, suportado ko si Saldico. Kasi tama na, di ba, lagi ko namang sinasabi. Anong sabi ko kay Saldico? Pag si Saldico bumaliktad, maraming alam yan. Di ba, Argo, lagi kong sinasabi yan. Pag si Saldico na ang bumaliktad, maraming alam yan. Malalaglag niyan si PBBM at si Martin Romualdez. Kaya lang, okay, kung babaliktad ka, sasabihin mo na ang lahat. Pangalawa, isasauli mo ang ninakaw mo. Pangatlo, tatanggapin mo na nanginabang ka. Ganun ang ginawa ni dating DPWH Yusek Bernardo. Si dating DPWH Yusek Bernardo, nagsisi siya sa ginawa niya.
Sinabi niya kung anong ginawa niyang kasalanan, anong papel niya, ano? Tapos paano yung mga kickback, saan napunta yon, ilan ang porsyento, at magkano naman sa kanya. At ang balita ngayon, sabi ni Senador Win Gatchalian, na nga ibabalik daw ni Bernardo yung mga kickback niya. Yung mga kickback. Yun ang maganda. Kung ganun ang ginawa ni Saldico, umuwi siya dito, pagdating niya dito, linabas niya ang lahat ng mga ebidensya, marami pa siyang binadawit, nagsisisi na siya, total dati naman siyang seminarista, sasabihin niya, nagsisisi ako, ibabalik ko na itong mga ninakaw ko, yan sana, kung ganun sana, ay baka nagtagumpay itong mga, mga panawagan nilang ito ng, withdrawal ng military support o kaya people power. Yun ang wala eh. Yun ang wala. Kasi nga yung military hindi nakuha, yung simbahan hindi nakuha, yung taong bayan hindi nakuha. Dahil doon, siguro yung Iglesia ni Cristo, naisip nila wala. Walang magsusugal tayo dito, mapapahamak tayo kung sasabay tayo diyan. Mapapahamak tayo diyan. Ganun din siguro yung mga retired military officers. Siyempre, minomonitor nila. Anong balita? Mayroon bang kakalas? Mayroon babaliktad? Wala eh. Di wala. Ano yun? Na. Pero naghanda. Naghanda ang Malacanang. Yung nakapadlak ang Malacanang. Yung tulay, papasok papunta ng Malacanang, Ayala Bridge, sarado. May mga container vans doon. Grabing wires ang linagay. Grabe, talagang pasigurado ang Malacanang. Kasi, totoo naman yun. Seryoso naman talaga yung banta na yun. Seryoso yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.